Ito na mga kaiksena. Pakita mo na, Drek. Ay, put. Boom! Ang tsura yan. Ba't ganyan yan? Ba't ganyan yan? Bay mo. Labuan mo. Yan. Labuan mo lang, Drek. Labuan mo lang. Labuan mo lang. Yan. Boom! Pwede na ba yan? Kasi makaka-copyright tayo mga kaiksena kapag masyado ko nilinawan yan. Baka i-copyright tayo nung fake news na channel na yan. Lucy Villar, happy birthday po. At always be happy and take care of yourself. Because I take care myself too. That's why everybody take care of ourselves too. Thank you. Happy birthday. Okay? Tsurang yan. Isog na konti. Oh, parang aso. Na alin? May rabies. Okay? Yung hindi pa nagla-like dyan, mga kaiksena. Oh, kakaloka oh. So, eto ngayon mga kaiksena, yung interview, puno. Ni Sara Duterte, kasama ang bayaderos. Oh, eto, tulad nito, tong hindot na to. Yan. Okay? Pati mga interview po involved sa corruption at scam. Sinabi mo pa, hindi lang yun, buraot pa, huteros nga eh. Diba? Yung sasakyan, oh, yan si Oli. Si Soli, ito si Oli, ha? Hindi, lahat sila may mga sakit eh. Yung isa, tirador ng, tawag dito, yung isa, tirador ng batang, ng minor de edad. Yung isa, tirador ng paa. Paa lang, naglololo na. Boom! Tapos, yung isa naman, tirador ng wheelchair. Diba? Tapos, ito naman, di maintindihan kung anong dugo nito. Kung berde ba, pero berde yan. Kunyari lang, nagpapanggap na lalaki pero berde yan. Tandaan niya, wala pang jowa. Diba? Ba't na punta sa jowa? Hindi, para lang ma-justify din natin. Kasi nga, sa iba pumupunta yan eh. Okay? Basta lahat sila may mga sakit, may mga parang kapansanan. So, without further ado, eto na. Po-forward na natin sa interview mismo ha. Bigyan natin ng reaction. Alam nyo kung bakit ko gagawin to? Kasi, doon pa lang sa unang 2 minutes, 3 minutes, nakinig kasi ako. Ngayon, tas ini-skip ko siya, nasa sakto mga kaiksena, na ang lumalabas sa bunganga ni Sara ay puro paninira. Leche ka, Sara. Ha? 2028 pa yung eleksyon. Ikaw, nangangampanya na. Ang okay sana mga kaiksena, kung itong hindot na vice president na to, nagaganyan, magaganda yung sinasabi. 'Di ba? I-promote mo na lang yung sarili mo. Ay, ang ginagawa pa mga kaiksena, sinisiraan pa yung ibang tao at lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala talaga kayo mga kaiksena na mahina utak ni Sara? Naman comment dyan. 'Di ba? Oh. So, eto mga kaiksena, simulan na natin. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome sa bagong tambayan ng tunay na opinyon ng taong bayan. Ulul, anong tunay na opinyon ng taong bayan? Kayo lang dyan eh. Boom! Kayo may gawa niyang interview na yan, di ba? Kayo may gawa ng mga script nyo. Scripted na yan eh. Anong opinyon ng tunay ng taong bayan? Loko-loko! Boom! Tunay na opinyon eh. Peki ka nga. Tunay. Tigilan mo kami. Vox Populi. Dito, ang boses mo ang bida. Sa bawat episode, Puta, ba't nandito si Kokey? Boom! Pagkasama mo si Kokey, whatever ba yung okay. Oh, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa may init di ba? Kanino pa bang magmamana tong mga to? Eh di sa idol nila, nagbabasa pa rin. Boom! Talagang buhay ito. Linyahan nyo na lang, hindi nyo pa kabisado. Babanggitin nyo na lang, may script pa, lintik na yan. Basa din, no? Kung yung idol nila si Sara, laging nagbabasa, may papel, o ganun din sila, o, mababasa sa prompter. Hina utak, kakapirasok script lang, hindi nyo pa magaya. Ay, hindi nyo pa makabisado. Diyos ko naman, ilang linya lang yung sinabi ni, Banat Bay, nagbabasa pa. Tapos eto din, nagbabasa din. O, bobo nga. Boom! Welcome daw sa Vox Boboli. Oh.
na usaping pambansa mula politika, pamamahala, hanggang mga isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Layunin ng Vox Populi na maging tulay ng tunay na boses ng bayan. Ulul, anong tunay na boses ng taong bayan? Sipain kita dyan. Lady Erica, tama ba? Oh. Lady Erica, shoutout po ah. Isang lugar kung saan ang bawat Pilipino ay may espasyo para magsalita, magtanong at makialam. Pwee! Magtanong, makialam. Masira ulo nyo. Kaya ngayong gabi, kami ang inyong host. Ako si Banat Bay. Ako naman po si Boss Boss Wheelchair. D. Kaya tara na makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Shoutout sa lahat ng mga bagong pasok mga kaiksena. Mag-like po kayo ha. Pasintabi po, sasakit ang ulo nyo rito at maiinis kayo at magagalit kayo. Pero kailangan kong tiisin to para makapag-react. Dahil sa katangahan talaga nung kabobohan talaga ditong ginawa. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Napakasaya nitong pagkakataon na ito, boss. Parang di naman. Scripted yan, paano ako magiging masaya? Diba? Dada, dahil ngayong araw na ito, exclusive po mula sa kanyang speech, makakausap po natin. Dito lang po yan sa Vox Populi. Boss Dada. At syempre, nakatulad ng sinasabi mo, napakapalad ng Banateros dahil napagkatiwalaan tayo para sa Saan ba pwede magpa-interview si Sara ng ganyan? Eh di dun sa bias, tanga. Di ba? Di sana kung talagang para sa taong bayan yan, dun dapat sa neutral o kaya sa mainstream si Sara na ganyan-ganyan. Eh kaso programa ng SM na fake news yan. 'Di ba? Oh. Kaya nga bigla nagpa-interview kasi nagkita si BBM at si Lenny. 'Yun ang nakakatawa talaga mga kaiksena. O ang nilalaman pa ng interview ito puro paninira pa. O, di paano naging bobo lang, 'di ba? ding opportunity na ito at makakasama natin, syempre, Banat Bay, ang nag-iisa Hindi, na baka marami yan. Vice Presidente ng Pilipinas, si VP Sara Duterte. Magandang araw, ma'am. Magandang gabi, Boss D at Banat Bay. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo sa akin na maipaliwanag yung aking speech na ibinigay Number 1, kailangan ipaliwanag. Bakit? Nakulangan ka ba kasi hindi naging maganda ang impact ng speech mo? Lalo nung sinabi mong, no questions muna. King inang buhay to. Saan ka nakakita ng press con? Bawal ang tanong. Hoy! Sara naman! Anak naman ng kamuting tipaklong na tapilok, oo. Diyos ko. Ready na kayo Diyan lang kayo. Kapit lang. nung Miyerkules at Di ba? May nautak talaga. Ipapaliwanag niya pa yung speech niya. Kasi nga, hindi siya natanong. So ngayon, ang gagawin niya, babanat siya ngayon ng babanat para naman makabawi. Kaso, na-back to you sa kanya. Hindi mo ikinaganda, hindi mo kinaangat, at hindi kinakatuwa o nakakatuwa yung ginawa mong yan. Unang-una, huling-huli ka na talaga na obviously, namumuliti ka na, hindi ka na nagtatrabahong leche kang hayop kang hindot ka, Sara. Nagtatrabaho ba yan? Kahapon, nauna pa yan sa tingin nyo. Direk, magbabandang pahapon naman na yan na sinimulan o gabi. Live yan Sa tingin nyo ba mga ka-eksena? Halimbawa, pagpalagay na natin, alas 6. Direct, naka-open yung comment nila. Hindi ko alam. Tingnan natin. Naka-open na. Pero nung live, hindi ko alam. Naka-open din yata. So, automatic, maaga pa yan. Baka mga alas 2, alas 3, mga ganyan. Nagre-ready pa yan. So, nakapagtrabaho kaya to nung araw na yon.
Oh, di ba? Oh. Grabe. Nagpapasalamat ako sa Vox Populi at sa SMNI News Channel dahil pinagbigyan ninyo ako. Wait lang, may tumatawag. Hello? Oh. Kasi, oo, sana nag-message ako sa inyo kasi gusto ko sana na interviewin nyo ako para makapagpaliwanag man ako dun sa sa speech ko kasi nakakahiya na record pala yung sinabi kong no more questions. Pwede naman nyo naman ako ng interview. Ha, ganun na. Sige ha. Basta sabihin nyo lang yung scriptwriter ko para magkaroon ng communication at settlement kung paano ang gagawin. Siyempre yung mga vloggers na bayaran. Yung mga banateros, huteros, ayun na nga. Tawag dito, sila yung kunin mo ha. Sige. Oo, syukran. Aray ko! Sige, tuloy natin. Huwag niyo kami niloloko. Hindi kami maloloko ng mga ganyang galawan nyo. Mga siraulo nyo. Actually, VP, nawindang talaga ang mundo ng politika, pati ng social media. Kasi Ano na windang? Bobo? Nawindang daw. Alam na namin natatakbo yan. Wala pa nga kakaupo pa nga lang yan. Nagpapahiwatig na natatakbong presidente yan. Anong nakakagulat at nakakawindang dun? Ang galing magbola. sila talaga naggagaguan no. Winindang daw. Kawindang-windang. Ang reaksyon ko nga ha? Nagulat ba kayo? Kayo nagulat kayo? Paano gulat nyo? Sige nga, i-comment nyo nga. Kayo dyan, yung nanonood ngayon. Paano kayo nagulat? Nagulat daw, nawindang daw Sinilasing kita ng pako Boom! Kasi kami po nakatutok sa social media. Alam niyo naman po na ang aming mundo ay social media. Talaga namang trending na trending yon. And nung nagsisimula nga po yung inyong speech, parang iniisip ng tao. Talagang plastic na plastic yung mukha ni Sarah. Alam mo yung kasi syempre, tawag dito, nasa studio ngayon yan. Tingnan mo yung itsura niya, halatang scripted talaga yung mga hayop Nagsisimula nga po yung inyong speech, parang iniisip. Ay, camera, kailangan kong minti. Habang umingiti, inaalam na kung paano ko masasagutin to. Masasagot ko ba to? Isip ng tao, magre-resign yata kayo. Kasi, yung setup, wala yung OVP seal. Tapos, nakaitim na itim kayo, parang nagluluksa kayo nung inyong nilahad yung inyong, or nilabas yung inyong speech. Ano po bang reason bakit ganon? Bakit parang hindi siya official na may seal ng OVP? Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President So, yung tatangang vlogger na si Kalogi, mukala mo talaga. So, sadya talaga yun. Planado. Ha? Pinagsasabi mong hindot ka dahil wala daw yung ganito, wala daw yung seal, wala yung plug sa isang plug. Parang gusto niya sabihin, napaka-mythical. meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon Ang tanong, tanginamin mo, nagtatrabaho ka ba? bilang pangalawang Pangulo. Pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung... Magtanim pa rin ng puno, magpulot ng basura, dumalaw sa mga patay, dumalaw sa mga may sakit, pagka walang magawa. Ayos yan, Sarah. Very good. pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya tinanggal ko yung
pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM. Protesta? Gurado ka, Inday? Tignan mo kayo sarili mo kung hindi ka dapat iprotesta at karapat dapat ka nga ba tumakbo. Nang inamin mo, hindi mo pa nga masagot-sagot yung mga issue mo eh. Yung impeachment mo, ginawan lang ng paraan para hindi matuloy eh. 'Di ba? Kaya ka nga nagsasalita na ngayon tatakbo ka kasi para maging bala, panangga mo sa impeachment na mangyayari. Hindi ba? Para yung mga congressman matakot mo. Para makita mo na testing the waters kung sino yung mga kakampi mo. Anong kabobohan yan? Sa tanang buhay ko mga kaiksena, na simula akong bumoto. Ngayon lang ako nakakita ng politiko, 2028 pa ang eleksyon, pero 2026 nangangampanya na ang hayop. Boom! Tapos magbabalak pang maging presidente. Ni wala kang matinong ginawa sa Pilipinas eh. Nagnakaw ka, yun ang malupit na ginawa mo. Boom! Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim, dahil yun yung nararamdaman ko eh. Nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin. Bakit hindi mo tanungin yung tatay mong karton? Pagkatapos, tanungin mo yung sarili mo. Kung ano yung nangyayari sa'yo sa bayan, huwag mong i-connect, ha? Ikaw yung merong ginawang katarantaduhan dito. Iba yun. Okay? Na dapat mong panagutang hindot ka. And nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Boom! Hinanto, hindi lang pala to Vice President. Rudy Baldwin din pala tong impactan to. Sana nagdala ka na rin ng bolang kristal o kaya baraha. Madilim daw, madilim. Madilim ba kayo? Ano masasabi niyo sa pinagsasabi nito? Ano sabi niya? Madilim daw na? Noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Ma'am, nabanggit nyo dun sa speech. Ano? Hindi ka naintindihan. Luksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Ang alam kong madilim, panahon ng tatay mo. Ang buhay ito. Yung mga sagot talaga, pamumuliti ka. Hindi na mamuliti kasi Sara, huwag niyong hinuhusgahan yan ha. Direk, ready na ang bloody bing ko. Sige, tirahin nyo na. Maya-maya ako din eh. Diba mga kaiksena? Pinagsasabi nito, hindi siya namumulitika. Huwag niyo siyang aawayin. Walang halong politika to. Yang interview na to, kwentuhan lang yan, walang halo. Ang nakakaalam lang yan sila. Hindi nila ibo-broadcast yan. Kasi walang halong politika. Kita nyo na mga kaiksena, 'di ba? Boom. Ma'am, nabanggit nyo dun sa speech nyo, it took you 47 years. Oh, bobo lang. 47 years daw. So, simulaan sinilang ka, ganun? Ha? Simula bata ka? Kailan ka ba nagsimula sa office? Kailan ka ba nagsimula na maging public official? Ha? Sanggol ka pa lang? Boom! Di ba mga kaiksena? It took her 47 years para ma-realize. Anak ng kubetang buhay ito. Kasi isa yan mga kaiksena sa pumutok na speech niya eh. Yung it took 47 years. Tignan mo naman ang tanong ni Banat Bay. Ma'am BP, ano pong ibig sabihin nyo doon, it took you 47 years? Wow, ini-explain! Aray ko!
Ini-explain. Ito katok 47 years. Ilang taon na si Sarah? 47? Hindi, ito to. Ilang taon na yan? Sino nakakalam? Ilang taon na si Sarah? I-comment nyo dyan ha. Sige, tuloy natin. Ito katok. Yes. To understand my life was never meant to be mine. Anong turning point ninyo at nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years? Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo, yun yung napansin ko na Wait lang ha. Sino kasi di ko alam. Wait lang. Patagay muna ako ng kape ha. Wait lang. Iinom lang ako ha. Kung 47 na si Sarah mga ka-eksena, isipin nyo naman kung gaano kaengot yan. So, 48, 47, something like that. Mga ka-eksena, so, isang taong gulang ka pa lang, nagtatrabaho ka ng politiko, nagtatrabaho ka na sa opisina, di ba? Para ma-realize mo yon. Nung panahon na ikaw ay nag-aaral pa lang, wala pa sa isip mo yan eh. Hindi ka naman nagtatrabaho bilang mayor ng grade 1 ka pa lang, tanga. Sanggol pa lang, naknantutya naman. Hindi, sabihin na natin, elementary, mayor ka na. Kaya ay nagpapaliwanag ngayon, mga ka-eksena, kasi nga, bobayla. Saan na ba yun? Never meant to be mine. Anong turning point ninyo at nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years? yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo, yun yung napansin ko, narinig. Sabi nila Arnie Dantes, sabi niya it took 47 years bago niya ma-realize na ang buhay niya ay para sa taong bayan. Ibig pa lang sabihin, nung mayor at vice mayor siya, hindi pala para sa taong bayan. Hindi. Para sa pansariling interest niya lang. Tuloy natin. Di ba? Ano to? Pasensya na. Mahina utak niya. Mahina talaga. Nig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng sabihin na natin sa Masbate o sa Samar o eto lang bago lang galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Ano? Natural, gaga. Paano kanila makikilala? Oo, talagang alam nila na Sara Duterte ka, pero hindi ka naman talaga nila pwede maging kaibigan. Una sa lahat, saka nakatira. 'Di ba? Itsura mo. Itsura talaga nito. Pag ganun to, ang lala nito, mga ka-eksena, ang lala. Una sa lahat, hindi naman ako nila kilala. Natural, gaga. Bukilya no? Mahina ang utak talaga, oh. Galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Natural, te. Natural, te. Hindi ka talaga nila kilala. Doon ka tumira. Aray ko! Di ba? Doon ka tumira. Doon ka ba lumaki? Hindi. Hindi, direct sinasabi, hindi nila kilala si Sara bilang isang kaibigan. Oo nga, kaya nga. Ano i-expect mo? Di ba? Tapos nagsasabi sila, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin Sinasabi nila o sinasabi mo lang? Wala.
Ano to, kwentong pupo. Pansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganun na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre ako, hindi ako Matalino. Hindi ka matalino. Aminin mo. Jonas! Aminin mo. Hindi, ang totoo talaga mga ka-eksena. Kaya pala yan hindi talaga tumakbo kasi hindi talaga niyang kaya. Hindi talaga matalino to. Walang kakwenta-kwenta at walang kaalam-alam to mga ka-eksena. Una sa lahat, saan ka nakakita ng tumatakbo bilang Vice President? Lahat nagdatingan sa debate. Siya lang yung bukod tangi na hindi dumalo. Bakit? Kasi daw nangunguna na siya. Pero hindi niya ipinakita sa mga tao kung ano talaga ang kakayahan niya. Bakit? Kasi pag nag-debate yan, sablay-sablay yan. Ito katok, yes. Boom! Kami ay apoy na hindi mamatay. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. nakikinig. Salamat po, Ma'am Abigail Cabral. Naknanto siya talaga. O mga kababayan ko, gumising kayo. Talagang iba na tong level na to. Alam nyo sa sarili nyo na siya lang ang bukod tanging gumawa ng napakaagang kampanya at pagdedeklara para tumakbo. Bakit? Kapag hindi niya ginawa yan, unti-unti lalo. Kasi unti-unti na mga kaeksenang nababawasan sila eh. Marami na yung tawag dito, padami na ng padami yung mga kahit papano paunti-unti nagigising. 'Di ba? Doon kasi paniwala ko noong panahon na yon, dapat ako tumakbong alkalde ng Davao. Tapos nung nirecruit ako para tumakbong vice president, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa kagustuhan, ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi! Inumin mo, sinungaling ka. Way back tayo dun sa sinasabi mo. Nung panahon na yun mga ka-eksena, hindi pa ako pro-government, hindi ako maka-PBBM o BBM noon. Ang binoto ko nga si matandang karton eh. Tapos, siya ang gusto ko maging presidente noon. Nung wala pang si PBBM, wala pang si Osing pinafile. 'Di ba? O nag-file na yata, parang ganun. Nag-file na yata. Tapos ito, last filing. Sabi ko, yun yung ko din noon. Takbo ka. Anong sinunod ang kagustuhan ng tao? Ang gusto nga ng tao noon dati, tumakbo kang presidente pero hindi mo ginawa. Bakit? Kasi nga, alam mong hindi mo kaya. Boom! Alam mong hindi mo kaya kasi nga, ampaw ka. Nakadikit ka lang sa pangalang Duterte pero sa totoong buhay, ampaw ka. Inutil baga, 'di ba Ma'am Maria Caro Puginami, yang mga dutain na yang ginagamit si Apula kay President Marcos Sr. kahit ako subscriber ni Bayad Bad noon dahil pinagtatanggol si Apula kay pero lumabas ang baho nila manggagamit. Super manggagamit talaga yan. Marami akong kilala mga ganyan na manggagamit eh. 'Di ba? Diyos ko, sinunod daw ang taong bayan. Kung sinunod mo yun, di sana nalaman mo kung anong pagiging presidente. Pero buti na lang din, di ka naging presidente. Hayop na yan. Thank you po ate. Kagustuhan. Ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong vice president. Kaya nga, Estrelita Javier, isa ako sa patunay na nagising. Kasi talagang sabi ko pa nung unity pagtapos ni Pangulong Bongbong Marcos, sunod kong presidente si Sara.
Dahil sa nalaman ko at mga lumabas na mga katarantaduhan ng pamilyang Duterte, lalong-lalo na yung matandang karton, at yung pagiging bias nila sa pagkampi kay Pastor Kibuloy, imbis na sila ay gumit na o para sa katotohanan, punyeta tong mga Duterte, kinampihan pa yung manyakol. Diba? Kaya sukang-suka ako sa mga Duterte dahil, nako, kung nagtuloy-tuloy na Duterte o eto maging presidente, sigurado yan. Yung baka hindi na nga talaga tayo maging Pilipinas, maging China na tong bansa natin. At ito nga ma'am, nabanggit nyo rin yung Proverbs 19:21, di ba po? God, Wait lang, inom lang ako ng kape ha. Proverbs na to eh. Ito na yung Proverbs niya ha. Wait lang ha. Baka pwedeng mag-like naman kayo. ano kahalaga ang faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Kami ay apoy na hindi mamatay. Tangina mo ka! Sabay sa paggaya. Putang ina ninyo! Sabay, sabay, sigaw ninyong ng lahat! bayan. Tangina mo ka! Lumaban na. Putang ina ninyo! Gaano daw kahalaga yung pagiging faithful ba? O faithfully? Highway run. Faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Mahalaga siya sa akin kasi maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no. Sabi ko sa sarili ko nung batang-bata pa ako, gusto ko maging doktor. Ang dami daw nangyayari sa buhay natin. Tapos ang binibigyan niya example, yung pa rin yung sinabi niya sa speech niya. Wala na bang iba? Yun lang talaga, te. 'Di ba? Yun lang. Gusto mo ako na magbigay eh. Sus ka naman. Naging abogado ako. Noong 2006, meron akong chance, pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon, pumasok ng school, pero hindi siya nangyari. Tapos, sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement nun, napakalaking accomplishment nun bilang isang politician. Sunod-sunod, 9 years kang iboboto ng mga tao pabalik sa isang opisina. Tapos, hindi man nasunod yun. Naging 1-term mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Sos, alam mo, Buday, kung talagang gusto mo ang isang bagay, kung may pagkakataon ka, bakit hindi? Why not? Mas pinili mo pa rin maging politiko kasi ang daming pera. Kamusta naman yung mga ghost employees? Kamusta naman yung mga ghost kineme-eme dyan nung ikaw ay mayor? 'Di ba? Gawain mo na yun nung mayor ka pa lang kaya dinala mo hanggang vice president. Huwag mo kaming lokohin sa mga ganyang kwentong barbero mo. 'Di ba? Kung talagang may pagkakataon, may pera ka, nasa iyo naman, 'di ba? Yung kaban ay kaban, 'di ba? Kayang-kaya eh. Talaga lang, pautot mo lang 'yan. Pautot mo lang yung mga ganyang kesyo-kesyo. Gusto mo maging doktor, maging ganyan, ilang beses may pagkakataon. Ikaw na may kasalanan doon. 'Di ba? Yung iba nga na may mga pangarap, ang laging sinasabi madalas eh, if given a chance.
If given a chance na ako ay makapag-aral, na ako ay makapunta, di ba? Sa kanya, meron ng chance na ibinibigay. Pero, pinipili niya yung alin, pangungurakot, pagiging politiko. Aray ko! Di ba? Oh. Hindi din ako tumakbo kasi ayaw ko din. Pero sabi ng mga tao, tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi ko, ayaw ko. Babalik na lang ako sa law office. Magiging abogado na lang ako. Tapos nung Tingnan mo, ayaw niya, di ba? Oh, gusto mo maging doktor, tas inayawan mo yung politiko, babalik ka abogado, o di sana tinuloy mo yung pagdodoktor. Choice mo kasi yan. Di ba? Choice mo yan eh. Action mo, decision mo yan. Guided lang ng Panginoon ang bawat ginagawa natin sa buhay. Tama po ba? Agree po ba kayo? Alam natin na nakatadhana ang lahat. Pero, depende sa magiging choice mo o decision mo. Gagayad ka lang ng Diyos kung gagayad ka lang niya dun sa landas na tinatahak mo. Tama 2016. Tama po ba? Oh. Bobo. Oh. Kung maalala ninyo, naghahabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, nagparaya ako. Sabi ko, sige, babalik akong mayor. 2016. Noong 2019, tinatanong naman na ako, tumakbo kang senator. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko mag-mayor kasi gusto ko 3 terms. Tuloy-tuloy yun. Kita mo? 'Di ba? Dahil sa kagustuhan niya talaga, pag ginusto niya kasi 3 times daw na maging mayor, o di nangyari. Kung ginusto mo talaga maging doktor, kaya mo. Ikaw lang talaga may pautot mo pa. Yung si leche ka. Tapos hindi man din siya nangyari. Sa akin, naging vice president ako. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako, meron akong mga gusto, pero hindi siya nangyayari para sa buhay ko. Kaya naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Tapos nakita ko yung Proverbs 19 nga, na nakalagay doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So para Galing! Ang galing kinabisado niya yung mga kaiksena kasi doon sa script niya, hindi niya talaga kabisabi, nabasa niya nga yun. Proverbs pero ngayon nabigkas niya. Ang galing! Ang galing, inaral yun. Siguro mga ano yun, dinatulog yan. Magdamag yan puyat. Kaka-memorize yung Proverbs na verse na yun. Okay, Sarah, ang galing mo. Tangina mo ka! ang napaka-appropriate niya na Bible verse sa mga nangyari sa buhay ko. And syempre, paniwala ko, yan din ang nangyayari sa buhay ng ibang tao na parang plano sila ng plano pero iba yung nangyayari sa buhay nila. Hindi, iba yung style ng sinasabi mong nangyayari sa buhay ng tao sa nangyari sa'yo. Yung sa'yo, nasa na yung chance, pero hindi mo ginagawa. Doon sa mga tao, kagaya ko, na noon, gusto ko maging, maging isang, before pa yung sundalo, gusto ko maging isang sikat na dancer nung araw. Pero dahil wala kaming pera, wala ang pantustos ng pamasahe papunta-punta ng Maynila, tapos magpunta sa mga bumili ng mga damit na siyempre dapat
maganda, maporma. Yung mukhang dancer, hindi mukhang katawa-tawa, di ba? Walang chance ako na maging dancer sa TV, pero ginagawan ko talaga ng paraan yung bagay na yon. Kaya lang hindi pa rin nangyari dahil kulang ako sa financial at suporta noon. Boom! Siya, gusto niya maging doktor, may pera, 'di ba? May kaya, kilala. So, aral ka lang na mag-aral ka lang, pumasok ka doon eh. 'Di ba? Tsaka yung ibang mga kababayan natin na tawag dito, gustong mag-aral. Hindi makapag-aral kasi wala. Pero ngayon, hindi na imposible yun. Dahil yung gobyerno, libreng pag-aaral. 'Di ba? Ano to, sa pagka-presidente gusto niya mamuno na, mamaya, relax ka lang, cold OE. So, you think, VP, nung 2022, people are really clamoring na maging presidente ka ng Pilipinas, number 1 ka, at yung decision mo to run ng vice president, konektado rin dito sa destiny na itong sinasabi mo. Ang galing, no? Hindi ko maramdaman mga kaiksena talaga yung yung tinatawag na, kumbaga yung isa magjowa, spark. Kasi pag ang nag-i-interview, legit talaga na walang script, yung totoo yung interview sa'yo, walang halong pagkukunwari. Makikita mo sa nagtatanong, di ba? Sa nagtatanong at sa pagsagot. Pero dito wala kayong maramdaman. Ako wala akong maramdaman na na totoo. Yung totoong tanong, talagang tinanong. Pero lahat to leading eh. Leading lahat yung tinatanong. Tapos yung sinasagot, parang pinractice na din. Anong tawag doon? Yung wala silang, yung chemistry ng interview nila, walang dating. Diba? Kasi robot eh. By numbers eh. Scripted baga. Oh. Yun na. Correct. Di mo maramdaman yung sinseridad. Hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong vice president. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong vice president ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. At ibigay sabi ko nga, hindi ko Ano nga itutuloy doon sa magandang nagawa ng tatay mo? Ituloy yung pagpapatay? Yung war on drugs niya, EJK? Boom! Ituloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung katiwalian na matagal na palang alam ng tatay mong karton tungkol dyan sa Ghost Project. Siniwalat na ngayon. Gusto mo ituloy, manahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos? Ganon? Ha? Gusto mo ituloy din ni Pangulong Bongbong Marcos yung style na pakikitungo sa China na tayo ay inaapi? Ganon? Gusto mo? Tangina mo. Boom! Tangina mo ka! Diba? Wala niyang buhay to. Idagdag pa natin. Gusto mo ituloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung pogo ng tatay mo? Inamels. Aray ko! Diba? Kaya wala talaga to. Hindi mo talaga ikinapuntos to. Yung ginawa mo, nag-live ka na naman, tapos maninira ka lang. Pagkatapos kasi nitong ganito, maninira na yan mga kaiksena, i-explain niya lang yung kanyang speech. Dahil nga marami ang natawa sa kanya at pinagtatawanan talaga dahil wala man lang question and answer po. Next time na yung question ha. Ito yung copy ng speech ko, bigyan ko na lang kayo. Sige, tuloy. man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as vice president. So parang
pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Kagustuhan. Wala kang ginagawa eh. Oh. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. Tang ina mo ka. Utak na mo ka. Utang ina ninyo. Utang ina ninyo lahat. Kinikilabutan ako mga ka-eksena. Kadiri, oh. Ang aga mo na nga nangangampanya, talagang gamit na gamit mo pa yung Panginoon, gamit na gamit mo pa yung Biblia, hayop na yan. Oh, yung mga gamot nyo, ha? Wala pa tayo sa kalahati, oh. Kakapiranggot pa lang tong sinisimulan ko. Diyos ko, mahaba pa yan. Diba? Oh. Sabi ni Vilma Baltasar, for granted lang pala ang pagtakbo mo as VP. Oh. Hindi ba mas maganda, hindi lang sa kagustuhan ng Diyos, kung hindi, gusto mo talaga. Dahil gusto mo talagang tulungan ng mga Pilipino, o gusto mo lang talagang magnakaw. Boom! O gusto mo lang talagang makuha yung privilege ng makakalaboy ka sa ibang bansa, makakapagpalamig ka ng pepe sa ibang bansa, at makakapag-vlog ka ng pupo sa ibang bansa, makakabili ka ng mga atag dito, yung 11 million na halaga ng rest house, boom! Mga ganon, yung makapano, di ba? Ang dami mo katarantaduhan, Sara. Hayop ka. Gawin natin. So, Tignan mo, halatang scripted ng mga mongoloid. Oh. connected din sa sa pangalawang tanong. So hindi ka, sabi mo kasi hindi ka pinanganak para lang habulin ng happiness. So kung hindi happiness, VP, ano ang mission mo talaga? Next mission. Ano yung pastor? Praise the Father. Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Oh my God! Grabe! Ang dami nating natututunan sa napakagaling na Vice President nila. Inulit na naman ang sagot si Doktor Punyeta na yan. Huwag kang tumakbo, mag-doktor ka na, mangyayari ang gusto mo. Boom! Agree kayo? Huwag kang tumakbo, mag-resign ka na as Vice President, mag-enroll ka, mag-aral ka ng pagiging doktor. Pag hindi nangyari ang sinasabi mo tama, mali. Kawawa na yung pagiging doktor sa'yo, gamit na. Kung makakapagsalita lang yung sinasabi mong pagiging doktor, baka minura ka na nun, sinampal ka pa Ako na naman idadahilan mo, ako na naman, inaano ka ba? Wala naman sa yung pumipigil mag-doktor. Ikaw lang ayaw, wali ka rito. Doktor ka, di ba? Ganong kagago yung mga followers niyan, ang daling maloko. Di ba? Ewan ko sa inyo. Gusto kong maging 3-term. Ito talaga. Na naman! Oh my God! Apakadami ng talagang makabuluhang mga sagot ng Vice President. Ini-imagine ko pa lang pag tumayo sa entablado ng international community at mag-i-eat spit, patay na. May wagang prompter! Patay tayo dyan. No? Iyak tawa tayo dyan. Baka mamaya sabihin lang nito, pasalamat lang. Thank you lang. Ganun lang yun. Tapos, yes. Diba? Gising, mga kababayan ko. Magsigising kayo. Huwag kayo magpalin lang. Tignan mo yung tsura, tignan mo yung galawan, tignan mo yung... Ito na nga yung sinasabi ko sa inyong mga pasabog na gagawin yan.
tuloy-tuloy na yan, babaha lahat, puro Sara sa social media. Bakit? Marami nang nabayaran doon. Oh. Ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, uy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik kanya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So hindi pa rin, wala pa rin sa akin. So, ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Diyos ko po. Sino ba dapat magplano ng para sa buhay mo? Ako? Ikaw, Maring Alaysa, ako ba dapat ang magplano para sa buhay mo? Anong mentalidad dyan, mga kaiksena? 'Di ba? May topak din talaga no? May iyak si Siopaw. Hindi, tanong lang po bago ko ituloy. Sino ba talaga dapat ang magplano para sa buhay nyo? Yung literal plano para sa buhay mo. Buhay mo. Hindi buhay ko. Buhay ko to ako to. Ikaw, nakikinig. Kayong lahat dyan. Grabe, walang kadating-dating, walang sense. Ang bobo. Nang alin? Ni Sara? Hindi, nung sagot. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Bigyan ko kayo ng example, mga kaiksena. Kunyari lang to hindi po ako nagpapakabanal dito. Halimbawa ganito. Halimbawa lang po Lord, kunyari sa pangarap na lang. Lord, kunyari lang po, example. Lord, alam ko na ito ay mahirap at suntok sa buwan, pero pangarap ko po ngayong taon na magkaroon ako, ang pamilya ko, ng sasakyan. Kunyari lang, 'di ba? At kung kagustuhan niyo po, maraming salamat po. At syempre, sisipagan ko pa po at maghahanap buhay po ako ng mabuti at magiging mabuting ama at ina ako sa pamilya ko. 'Di ba? Kumbaga, ang gusto ko sabihin sa inyo dun sa sinabi kong 'yun, idinadasal mo siya. Hinihiling mo siya. Pero hindi ko sinasabing kumbaga, ikaw pa rin naman talaga kasi ang gagawa niyan Kahit anong gawin mong tunganga dyan, hindi ka talaga magkakaroon nun kung hindi ka kikilos. Nakuha niyo yung punto ko. Kumbaga, ikaw ang aaksyon. 'Di ba? Kaya nga magtatrabaho ka, mag-iipon ka, para makuha mo yung gusto mo. So, ang gumalaw, ikaw. 'Di ba? At syempre, yun ay hinihingi mo ng guidance dun sa taas. Nagabayan ka, ingatan ka, para matupad mo yung pangarap mo na magkaroon sa buhay, halimbawa, ng sasakyan. Ganon din yun, Sara, yung ine-example mo, napakalayo Parang gusto niya magpakabanal kasi mga ka-eksena na inaalay ko na ang buhay ko. Kayo na po ang bahala. Si Lord na magdidesisyon kung saan niya ako dadalhin. Si Lord ang may gusto nito. Parang gano'n gusto niya iparating sa tao na magiging presidente ko kasi gusto yan ng Diyos. Parang gano'n talaga kagad yung gusto niya sabihin Kaya ayun, salamat Ma'am, Rosie Bell, Rosie Bell Nodora. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang simple lang ng katagana yan, Diba? Diyos ko po. Pinagsasabi nito. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, ito pa lang pala, yung turning point. Ito pa lang. halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man siyang, hi, hello,
uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang ka. Ganon lang. Eh paano kung halimbawa yung nagsasabi sa'yo ng lumabang ka, tanga? Malamang sa malamang, magsasabi sa'yo nun, DDS, lumabang ka. Ang tanong, yung nagsasabi ba sa'yo ng lumabang ka, alam ang totoong nangyayari sa politika? Diba? Eh kung ang nagsabi sa'yo ng lumabang ka, isa ring mga didilis na mga bobo at tanga na madaling mauto ng ginagawa mong drama. O edi wow. Ako, sa tingin mo sasabihin kita lumabang ka? Baka sabihin ko pa sa'yo, mag-resign ka na. Tangina mo ka, ganun. Tangina mo ka. Diba? Hindi, Diyos ko, grabe. Nag-live ka talaga para, ilalo mong binagsak yung sarili mo. Yun lang, di ba? Oh. Madali lang sabihin yun eh. May nagsabi sa kanyang lumabang ka, natural, supporter mo yun. Kami ba, tinanong mo? Kami ba, nagkita ba tayo? Pag nagkita tayo, baka sabihin ko talaga yun sa'yo eh. Mag-resign ka na. Sasabihin mo kaya sa live yun? Kung in-interview ka ng ganyan, tas nagkita tayo, sinabi ko, Hoy Sara, mag-resign ka na. Ina mo. Boom! Tingin nyo, sasabihin niya dyan sa interview yun. Alam nyo yung turning point ko. Kasi, pumunta ako ng example sa 7-Eleven, bumili ako ng kape. Tapos, yung isang bumibili doon, lumapit sa akin, sinabi sa akin, mag-resign na daw ako, tangina ko. Boom! Sasabihin mo kaya yun kung may ganon? Siyempre hindi, di ba? Oh. Ganon din yung sinasabi mo, malamang sa malamang. Walang ibang magsasabi niya kundi mga bobong didilis lang din. Wag mo generalize na para bang yung nagsalita na yon, siya na yung buong Sorry. Babasag pa. Siya na yung nagre-representa sa buong Pilipino. 'Di ba? Diyos me, yung Marimar. At marami yun. Hindi lang isang tao ang... Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing talaga ng script ng live na to. Ang galing. Hindi halata talaga kayo. Hindi halata. Sober. Sober. Ano sober? Sobra. Ang galing. Hindi lang isa daw. Marami. Ang galing talaga. Turning point yon. Turning point. Grabe, lalim. Turning point. Boom! Naggaganon. So parang ako ba nararamdaman ko na yung kumbaga desperation nila. Kasi namimilit na sila ng isang tao na nagsasabi din na ayaw ko. Parang sila lang yata yung tao sa mundo, no? Halimbawa, paano naman, di ba? Paano naman halimbawa, kunyari, si Pangulong Bongbong Marcos? Kung tutuusin nga dito sa live ko, ang dami nagsasabi sa live ko na, Direk, sana si Pangulong Bongbong Marcos tumakbo ulit o sana siya na lang hanggang dulo. Dapat patakbuhin pa natin siya. Yung mga ganun. Grabe, ang pangit ng turning point mo. Ang pangit talaga. Ang pangit talaga mga kaiksena ng turning point niya. Diba? Imagine 300 plus bodyguards niya, sinong nakakalapit sa kanya. Ewan ko dyan. Yung buhay. Oo nga naman, desperate yung mga tao. Sigurado ka? O ikaw ang desperada? Desperada ka agad makaupo. Desperadang maging pangulo kahit hindi mo naman deserve at hindi mo talaga tawag dito, arok ang pagiging presidente. Ng politiko. So parang ako, 47 years akong ganyan. Ano? 47 years kang ganyan. Diyos mio, Marimar, binigyan ka na ng pagkakataon para i-explain yung speech mo na it took 47 years
para masabi mo na ikaw ay para sa taong bayan at para maglingkod. Ilan taon ka? 1 taon? Nagsimula ka ng pumasok sa politika? Pwede ba yun? Ang alam ko, ilang taon ba ilang man taon ang kailangan pagpapasok ka bilang, halimbawa na lang, mayor? So bata ka pa lang, pumipirma ka na ng mga dokumento sa opisina. Sino nagpabadede sa'yo? Grabe, ang tanga naman ng script nila, oh. Hindi pa rin nila napalusutan yung tanga-tanga speech ni Sara. Si Sara, oo, kapapanganak pa lang ni Sara, politician na ang hindot. Saan nangyari yan? Tangina mo ka. Diyos ko, ang lala, mga ka-eksena. Grabe. Hindi man, nako. Hindi ka hindi ka pa makapaghugas ng pupo mo na 1 taong ka eh. It took 47 years. Sara, sana inilis mo man lang kahit mga 27 years man lang. Para kahit papano, no? 'Di ba? Diyos ko, 21 years old mayor. Binago na pala. 1 taon lang pwede ka nang tumakbong mayor. Boom! Tak ng bobo. Tangina mo ka. Hoy, mga didilis! Oh, debunk nyo nga yun. It took 47 years. Ito katok, yes. Nung isilang ka sa mundong ito, pumipirma ka ng hindot, kasi 47 years itok daw si Sara. Paglabas pa lang sa sinapupunan, pumipirma at nagnanakaw. Di man lang nila nalaman ang hindot. Easy. Diyos mio, ano ba naman, nakakaloka, no? Grabe, oh. Gugustuhin mo pa bang mag-doktor? Pero mo, sanggol ka pa lang, mayor ka na? Hayop talaga, oh. Sige, ano nyo? Oh, wala, ah. Hindi nyo na ipagtanggol yun, ah. One day, noong Sige, invento pa. Hirap na hirap, oh. Grabe. Hirap na hirap talaga sumagot to. Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Actually, ma'am, ikiwento ko lang sa inyo itong mga nakaraang panahon. Na-frustrate po talagang tao. Hoy, tang inumin nyo, anong prostrate yung tao? Huwag mo kaming idamay sa kagaguhan nyo, ha? Alam mo, Remia, hindi talaga lulusot eh. Kasi, yung sinasabi mo na punto na, siguro, sabi dito, ibig niya siguro sabihin that she was born politician. E di sana sinabi niya na lang yung term na yun, na pinanganak talaga akong politician. Pero para sabihin mong, it took 47 years, hindi mo malang inisip kung ilang taong ka na? Di ba sino naggawa ng script na yun? Hindi mo malang naisip na, di ba, ano to, inborn? Sige, tuloy natin. Oy, Banat Bay, ayusin mo, ha. Anong sinasabi mo dyan? Ikiwento ko lang sa inyo itong mga nakaraang panahon. Na-frustrate po talagang tao kasi kita natin, tumataas ang bilihin. Alam na natin, most corrupt yung 2025 budget. Tas Wow. Wait lang, ha. I-slow mo ko lang, ha. May ulitin lang ako, ha. bilihin. Alam na natin, Uy! Ang kapal naman ng gold at ang laki ng seng-seng ni Banat Bay na gold. Easy. Wag naman. Sana all.
Grabe. Kung saan sa nakakapuntang bansa. Kung saan grabe super upgraded talaga pagka talaga vlogger ka ng mga DD7 Grabe antibay. Grabe, yaman na yan. Sigurado yan mga ka-eksena. Hindi lang dahil sa kita sa YouTube Ay. Most corrupt yung 2020. Di ba? Ano ka, galing Saudi? Paldong-paldo no? Try natin. 25 budget, tapos inulit pa ngayon 2026. Lahat ng tao, tapos nagrarally, pero wala naman nangyayari. Talagang frustrated na. May point na nga sa kanila na ayaw na nila makialam sa politika dahil grabe. Kaya nung Sige, leading. Go, tuloy. nag-announce po kayo, tuwan-tuwa talagang mga tao. Oy, correction lang. Please, wag mong nilalahat. Dahil hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay natutuwa o frustrated na tumakbo si Sara. Baka frustrated na makasuhan at makulong at ma-impeach. Boom! Diba? Nabuhayan, parang salamat, may aayos na sa Pilipinas. Wow, tanginamin mo, Banat Bay, may aayos. Bakit? Ha? Anong may ito aayos? Ayusin niya muna buhay niya bago niya ayusin ang Pilipinas. Ayusin niya muna yung pagsagot niya. Ayusin niya muna yung utak niya. Bago siya tumakbo. Meron po ba sa part sa buhay ninyo, since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, Boom! Galing! Hindi na tayo makakaasa ng matinong tanong dyan kasi bias yan. At syempre, ang nagtatanong, DDS din, di ba? Ngayon, mga ka-eksena, kita nyo naman yung example o uri ng tanong para kay Sara. At eto na, sisimulan na nila yan. Yan ang the best direct sa sinabi mo. meron po bang part sa buhay nyo na parang, ayoko na, suko na ako? Wala. Dito sa pagiging vice president, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin Yung Nice script. Talagang, galing ba kay Daryl Yap yan? Diba? Biruin mo, no, Kahel, inaraw-araw daw siya. Balikan natin yung inaraw-araw kang hindot ka. Actually, yung sinasabi mong araw-araw, ang umaraw-araw sa'yo, yung mga kaliwa o makabayan black, sila kasi ang nagbisto sa'yo. Diba? Wait lang. Hello, direct. Pagrito mo lang happy birthday sa bayaw ko na si Coach Den. Sa 26, dito siya sa tabi ko with si Sara. Nanonood sa'yo while eating pansit. Uy, pansit bihon. Masarap yan. Kuya, Coach Den. Anong coach ba siya? Coach ng baseball, basketball, zumba? Ano ba? Anong coach yan? Motivational coach? Ano? Hindi, joke lang. Kuya Den, coach, happy birthday. Dahan-dahan sa pagkain ng pansit, baka kung saan mapunta. Try nyo rin pansit canton, sarap din yan. Boom! Happy birthday po from Raquel Santos at kay Direk Freddy Valera. Okay, tuloy tayo. Basketball. Box out mo nga ako. Gusto pag binabox out ako, nakaharap. Boom! Charot lang. Tuloy natin game. 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko, parang napahiya sila. Sa tingin mo ba, yung pinagagawa mo na hindi pagsagot, asa na yung accountability, transparency na dapat pinapakita mo sa amin?
Tang inumin mo, ang ginawa mo, puro no comment, no comment. Tapos ikaw pa yung lumalabas na kawawa. Wawa. Alam ng lahat ng Pilipino kung papaano ang nangyari sa impeachment mo. Eto if given a chance, makaharap ko to, tatanungin ko sa kanya yon. Yung issue ng kanyang Mary Grace Piatos. Di ba? At yung sa COA, lalong-lalo na yung sobre. Di ba? Bakit hindi mo kayang sagot? Pati yung pamimiki niya mga kaiksena ng resibo at ginamit yung AFP. 'Di ba? Doon pa lang dismayado na kami. Doon pa lang wala na kaming tiwala sa iyo. At ang hinihingi namin accountability. Hindot. Boom. 'Di ba? So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang Wow, kawawa naman si Sarah. Binabanatan daw siya. So si PBBM, sino bumabanat sa'yo? Si PBBM? Kayo nga ang bumabanat eh. 'Di ba? Kayo ang banat ng banat sa presidente, yung tatay mo. Oh. 'Di ba? Sila pa yung lumalabas na kawawa. Grabe naman. Ang lupit nyo talaga. Kayo pa yung naging biktima. Kayo nga ito magnanakaw. Pabiktim no? ngayon, binabanatan pa rin ako. Hindi Sagutin mo yung confidential funds, yung perang ninakaw mo, Mary Grace Piatos, assassination. Harapin mo yan. Yun lang, te. Kapal na muka. May gana pang humarap sa mga ganito. Hindi naman masagot-sagot yung ano. Hindi talaga ako susuko. Kaya nga 'di ba yung iba sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Wala na kami tiwala sa'yo, Gonggong. May karapatan akong magsalita. Bakit? Bumoto ko dyan sa hindut na yan eh. Malay ko ba naman ganyan pala yan? Wala palang jutak yan. Bukod sa walang jutak, mandirigma pala yan eh. Bukod sa mandirigma, maka-China pa. Boom! Feishing, Gaoxing, Tikoy, Wongklang, Hofia. So, in consideration, yung issue ng pamilya, hindi ba kayo nababahala doon na sa deklarasyon nyo na ito, pwedeng mawalan kayo ng time with your family? Tanga naman ang tanong naman na yun. Di ba pag naging presidente ka, pwede ka naman mamili. Automatic pala, pag nasa palasyo ka, pag naging presidente ka, sa palasyo ka. Di ba? Sara, problema mo. Di sama mo yung pamilya. Di ba gano'n naman eh. Mawalan ng time daw. Di kung ayaw mo nang mawalan ng time sa anak mo, sa pamilya mo, di wag kang tumakbo, gaga. Yung nakakaalam lang na mag-a-announce ako noong Miyerkules ay yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Easy. Di ba? Di ba? Alam nyo mga kaiksena, hindi ko talaga tanggap yun eh. Alin Derek, kasi kung gusto mong tumakbo bilang presidente o kahit anong posisyon man yan, lalo na sincero ka, madali lang mag-speech at i-announce yan. Diba? Kaso, may drama sa speech niya. Boom! Kaya kailangan, diba? At hindi mawala sa drama yung speech niya.
Kasi mga kaibigan, ang dali lang magsalita eh. Kung tutuusin lalo't galing sa puso mo. Ito mo si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tuloy-tuloy eh. Samantalang to, ano? Proverbs. Anong buhay talaga. Di ba? Oh. So sinabi niya talaga yun, inedit talaga. Oh. Kasi hindi ako native Tagalog speaker, so medyo hirap ako mag-compose ng sentences sa Tagalog. Inedit niya yung speech ko. So, mas pinaganda. Mas pinadrama. 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Tignan mo yan, balak mo tumakbo. Tapos, ano gagamitin mo sa aming mga Pilipino? Bisaya? Hindi ko inano yung mga Bisaya. Kumbaga, aba, obligado ka na maging matatas ka sa Tagalog kasi hindi namin maiintindihan yung Bisaya mo. Gaga. 'Di ba? Oh. Kahit English pa yan, ma-appreciate yan ng tao kung nasa puso mo. Correct ka dyan. Totoo yan. Kaso paano pa mag-i-English yan eh? Ito katok, 47 years. Yes. Diba? Oh. Kaloka, oh. Siya, nakakaalam siya. Pangalawa, yung husband ko, si Manases, at yung mga anak namin. Kasi sinabihan ko na sila na Sino daw nakakaalam? Yung asawa niya, tsaka yung mga anak ko, sinabihan ko na sila. Malamang, oh. Sino gusto mo magsabi ako? Pang ano talaga yung mga bitaw nito, no? Pang ewan ko. yung husband ko, si Manases, at yung mga anak namin. Kasi sinabihan ko na sila. Oh, kaya nalaman kasi sinabihan mo. O, natural. 'Di ba? Oh. Ano to, direct para kukunin ka. Ay, never in my life. It took. Yeah. Na tatakbo akong Pangulo. Lalo na yung mga bata, tinanong ko sila, may mga iniisip ba kayo? May worries ba kayo? May concerns ba kayo? May mga tanong ba kayo sa akin? Ilan taon yung anak niya? Bata pa, di ba? Tapos yung tanungan niya sa anak niya, pantanong ng matanda. Yung anak mo ba, makakasagot talaga sa'yo ng ganyan o makakapagtanong talaga sa'yo? Usaping politika? Baka sabihin lang sa'yo, huwag ka na tumakbo, mama, o kaya ganun. Okay, tumakbo ka, mama. Pinagtaan niya yung anak niya. Tinan mo yung binibitawan niya sa tanong sa anak niya. Oh. Lalo na yung mga bata, tinanong ko sila, may mga iniisip ba kayo? May worries ba kayo? May concerns ba kayo? May mga tanong ba kayo sa akin? Tapos binigyan ko sila ng mga ilang araw. Tapos binalikan ko sila, sabi ko, may tanong na ba kayo? Tapos pinag-usapan namin. Tapos binasa ko sa kanila yung speech noong Martes ng gabi. Halatang drama lang ang lahat eh. Speech niya, binasa niya daw sa mga anak niya. Pero nung nag-speech na siya, actual, parang kagagawa lang eh. Hindi niya talaga nga tawag dito, kahit konti man lang, wala siyang nakabisado. Halatang nambubudo lang. Binasa pa pala niya yung sa mga anak. Talaga nang loloko talaga tong babaeng to. Ito na mga didisit na malamang sigurado. Kinikilig-kilig pa sila tontawa. Nagmumukha na silang tanga. Boom! Di ba?
Direct commercial ka muna, nakakaiblo isang bagsak na bong choyla. Wait lang, hindi nakalagay yung bong choyla ko eh. Mamaya-maya konti, hanapin ko lang ng mabilis. Wait lang. Ano ko muna. Ito. Wala kasi hindi ko nalagay eh. Nagmamadali ako kanina eh. Salamat Gina31 ha. Pinasa ko sa kanila yung speech at tinanong ko na naman sila ulit, meron ba kayong tanong? Sasabihin ko bukas. So alam na nila. At Malamang ilang araw mo nang pinagbabalikan. Boom! Kasi alam mo problema sa'yo, Sarah, pinapahaba-haba mo pa. Rektahin mo na, binigay ko sa kanila yung speech, kinausap ko, alam nila yun. Ang dami pa sinabi. Kaya ka nagmumukha tuloy engot eh. 'Di ba? Malamang, una sinabi mo, tapos binalikan mo, tinanong mo ulit, tapos binigay mo pa yung speech mo ka mo. Nung una pa, sabi mo, binasa mo pa yung speech mo. Grabe talaga, oh. Ang tindi nitong taon to si Sarah, oh. Mariosep, oh. nasanay na rin sila sa nakaraan na 2.5 years na vice president ako na talaga, minsan nandyan, minsan wala. Tapos dumagdag pa yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang naka-adjust. Wait lang. Happy birthday po in advance kay Felipe Crisostomo from Warrington, England. Happy birthday po. Enjoy your day. Magpakanton kayo sa mga kasamahan nyo at magpakain kayo. Happy birthday po at God bless po. Tuloy natin mga ka-eksena. Na yung mga anak ko sa trabaho ko. At paniwala ko, Trabaho? Ano bang trabaho ginagawa mo? Magnakaw? O magnakaw at maggala? Masasanay talaga yung anak mo pagka ganun. Lagi kang nasa labo yan eh. Iba't ibang bansa, giikot ka. Sa Pilipinas, ganun din. Panay ang gala mo rin. hindi na rin, kasi mas mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula nung 2022. Hindi, malamang paatras yun. Boom! Di naman, yun ang malita ganito eh. Pwede naman sabihin na matured na sila. Ay, hindi malamang. Di ba? Natural. Diyos ko, ewan ko sa'yo talaga, kagagahan talaga. Tinan mo ha, isa pa, tinan nyo. Sa trabaho ko. At paniwala ko, hindi na rin, kasi mas mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula. Hindi, baka bumata naman. Wow, ang lupit ni Sarah. Paniwala ko, kasi mas matured na sila, kasi tumanda na sila. Diyos ko, parang yun ang awa kong ganito. Ang tindi, grabe, ang tindi, ang lala talaga niya. Wala nung 2022. So paniwala Talagang hindi ko talaga tumanda mula ng 2022. Na 2025, bumata ba? Boom! Diba? Bakit yung kapitbahay namin dito matanda mula ng 2022? Sige nga. Pakita mo nga sa akin. ko, maiintindihan na nila. Hindi! Hindi nila maiintindihan yan. Pabata sila, hindi sila pa matured. Kakasabi niya ng matured na. Uulitin ko mga ka-eksena, naiintindihan na daw ng mga anak niya kasi nag-matured na from 2022, 'di ba? Sabi niya, lumaki na daw. Ano gusto mong asahan namin? Direct mga kadante ka please, always ko enjoy yung mag-impression mo. Sige po, wait lang, bebelo lang tayo ng magandang kuha. Pabalik ko lang mga ka-eksena, tingnan niyo ha. Dumagdag pa yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang naka-adjust na yung mga anak ko
sa trabaho ko. Oh, tapos? At paniwala ko, hindi na rin, kasi mas mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula nung 2022. So paniwala ko, may iintindihan na nila kung ano yung mga kailangan ko gawin para sa bayan. So, ibig sabihin, Nag-mature tapos hindi maintindihan. Anong sense pa nag-matured pa yung anak mo, hindi mo naintindihan? po pala walang nakakaalam na ibang politiko or any supporter, funder. Talagang sarili niyong desisyon nito dahil sa panawagan ng taong bayan sa inyo? Di totoo yan. Bola lang yan. Hindi alam ng iba. Boom! Unang-una, doon pa lang sa scriptwriter niya, alam na. 'Di ba? Oh, yung opisina ng OBP, alam na yun. Diyos Mario Joseph ka, Banat Bayo. Oh, ginagawa nyo talagang taka yung mga kalahin yung DD shit eh. Kayo, naniniwala kayo na wala daw ibang nakakaalam sa sinabi niya? Psst. Doon pa lang, sa pagsampa ng impeachment sa kanya, isinabay pa. So, matik yan mga kaiksena. Ginawa niya ng gagawin niya at yan ang gusto yung mangyari, panangga yung impeachment na kaya nyo ako i-impeach kasi tatakbo ako. Sa tingin nyo, sino magdidesisyon nun? Siya lang? Oh. Boom! Ibang abogado niya, pamilya niya, malapit sa kaalyado niya? Tingin nyo? Diyos ko, ang hina naman talaga ng mga utak ng mga DDS, oh. 'Di ba? Wala daw iba nakakaalam. Oo, walang kahit Sino? Cesar, Gringo Turbanos. Taga saan kayo, sir? Hindi ako makagobyerno or makaduterte. Makabayan lang ako at makapilipino. Pero base sa obserbasyon ko sa ugali ng mga Duterte, makakasama sa bayan at mga Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Aba? Boom! O, tuloy natin. mga kapatid ko. Yung mama ko, sinabihan ko siya. Sabi ko sa inyo, talaga naman, hindi talaga pwedeng hindi magsinungaling si Buday. Itong si Buday, saan bagaan niya magmana bagaan niya. Eh di kay Maudigs. What? Sabi ko sa inyo, kung ano-ano niya yung puno, siya din ang bunga, bulok. Tuloy natin. Ito pala, sorry. Kaso hindi niya ata kasi naintindihan. Naggagawin ko na ngayon. Hindi mo kasi yata sinabi na ngayon. Yun. Sinabihan ko siya, hindi para magpaalam, kundi para lang ma-inform siya. Pero yung nakakaalam talaga ng detalye, yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Maniniwala kayo kay Sarah, sinungaling yan. Aray ko! Tawag dito, siya ang unang-unang tagapagbalita ng fake news galing sa mga DD shit. Ginajamming lang kayo niyan. Haba-haba ng kwento no? Pero may tanong din ng taong bayan. Kasi nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala! Gagaling. Wala. Boom! Booking! Uulitin ko mga kaiksena. Doon pa lang sa dahilan na gamiting panangga yung pagtakbo niya para sa impeachment. Sa tingin nyo ba, hindi yan inadvisean ng mga malalapit sa kanyang kaalyado at ng mga, sabihin natin, tatay niyang karton, 'di ba? Hindi iyon desisyon ng tanga lang. Desisyon yon para nga makaiwas at magamit yung pagtakbo sa impeachment.
Nakukuha nyo? Kaya malabo talaga ang sinasabi niya na ang nakakaalam lang anak niya at asawa niya o nanay niya. May mga kaalyado yan o yung tinatawag na advisor kung sino man at mismong tatay niya. Alam yan, Diyos ko po. Niloloko lang kayo ni Sarah. Kaya niya sinasabing wala para lumabas ang dating talagang kusang loob niya lang na tumakbo. Para magmukhang nakakaawa talaga at para sa bayan ng kanyang pagtakbo. 'Di ba? Oh. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi Politika nga eh. 'Di ba? binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi Huli. Huli mga kaiksena. Bakit direct? Ay Kahel, maraming salamat. Happy birthday Ann Mercado from Kat. Ingat po kayo palagi at syempre magpakalusog at magpakasaya sa inyong kaarawan. Happy birthday from Kahel at Kat. Eto, makinig kayo. Na-sense ko lang yung sinabi niya na nag-usap sila ng tatay niya ng politika sa Davao, kabaligtaran. Tama ba? Iniba niya lang yung iniba niya lang yung kumbaga sa kwento, yung lugar, pero yun mismo yung pinag-usapan nila. Sa tingin nyo, ganun yung pinalabas niya, pero yung totoo, nag-usap sila ng politika at kailangan nilang maghanda ngayong 2028, kaya siya ngayon nagsabi na natatakbo. Pero pinapalabas niya lang na political sa Davao ang pinag-uusapan nila. Bakit? Ano yung sa Davao? Di ba vice president ka? Dapat kung sa Davao pag-uusapan, mga kapatid mo, si Baste. Bakit ikaw ang, di ba? Ikaw ang parang, yun ang gusto mong pag-usapan. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi talaga. Halatang halata mo pag nagsisinungaling eh. Yun ang pinag-usapan niyan. Yung pagtakbo niya. Baka nga turo pa ni matandang Pentanil yan eh. Mag-announce ka na. Mag-announce ka na. Kasi alam mo yung mga eksena pag nagsisinungaling, kuwang-kuwa yung yung format eh. Ulitin ko ha, tingnan nyo. pag-usapan lang namin na politika doon ni Nag-usap, politika. Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Davao, hindi. Politika, national yan. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda. Kung gahanda ka sa Davao, dito ka nga tatakbo, di ba? Kung sakali hindi ka nag-announce, dito ka tatakbo, di ba? National. Ba't sa Davao ka maghahanda? Tatay mo? Ba't makakalabas pa ba yung tatay mong karton? Tatakbo ulit siya? Sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Yun na. Yun na yun, mga kaiksena. Pumayag yung tatay. Malamang talaga sa malamang, tatay niya pa nakaisip niyan. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. Booking. Booking. Yung hindi nila naitago, hindi nila itago yung palusot kasi nandun na. Alam mo yun, Addictus Rex, na nagnakaw siya ng kristal para lang hindi siya magpagbintangan. Ang sinabi niya, ang ninakaw ko lang, orange. Pero, nagnakaw ka pa rin. Di huli pa rin. Di ba? Alam niyo yun? Yung sinabing, hindi, ganito na lang, mas madali. Hindi ako kumakain ng mansanas na alin? Na pula. Green lang. Di kumakain ka pa rin. Di ba? Huli mo eh. Palusot pa. Galing talaga magawa ng kwento nito ni Sarah eh.
So yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, Ito po, sabi ni Mr. W. Gaster, akala ko ba hindi nakakaintindi yung karton? Ayun na nga, nagkakaroon pa ng anong tawag doon, yung sakit daw. Tapos nag-uusap ng politika. Wow, isn't it ironic? Don't you think? Like way everybody just standing. Ano yung sakit daw niya? Cognitive. Tapos nag-usap ng politika para maghanda na daw 2028. Advance. Oh, talaga patawa talaga 'tong mga Duterte cognitive. Tapos malala yung pinag-uusapan, tibay nyo cognitive impairment daw. kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Sige, sa susunod, magpaalam mo na ako. Gagawa muna siya. Sige. Dapat dala mo, 'di ba? Kaso nahuli, naggagawa lang ng kwento. Sige, sa susunod gagawa muna kami para yung ginawa naming Mary Grace Piatos. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din na nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Tanga-tanga talaga. Boom! Diba? Basta didilis talaga o bobo eh. Imbis na hindi niya na sabihin yan, sinabi pa. Tingnan natin kung ano magiging sagot. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Mali ng tanong. Ay, nako. Kung ako yun, di ko natatanong yun. Di ko na pasagutin sa ganun tanong yan. Lalong mahihirapan yan. Sinabi pa. Bobo talaga to si Dada eh. Hindi daw fit. Tapos sagot. Ulitin mo yung tanong mo. Boplox talaga eh. Interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din na nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang... Mali. Sa lahat naman talaga dapat walang gender tawag dito. Tawag doon. Kalimutan ko tuloy. Baka masabi ko gender reveal. At dito, discrimination. Walang gender discrimination kahit saan dapat yan. Hindi lang sa kahit ano. Grabe naman to si Sarah. Walang, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang, kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So,
Yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala. Pero para sa akin, yung gender wala yan. Nasa ano yan? Nasa paglalaboy. Nasaan? Sa pagnanakaw. Yung kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Ako naniniwala din. Ano daw? Siya daw naniniwala si Banat Bay. Ang lalim na sagot ni Sara Duterte. Grabe. Diyos ko. Dapat naman talaga mga kaiksena, pagdating sa kahit saan, trabaho, hindi dapat nagkakaroon ng gender discrimination. Naniniwala naman talaga ako na kung ano yung kaya ng lalaki, kaya din ng babae. Naniniwala ako dyan. Pero iba nga lang din ang, syempre, yung sabihin na natin, yung kakayahan. Depende sa kakayahan yan. Pero kaya nila. Kung hanggang saan lang yung kakayanin nila. Kung halimbawa, kumain ng bubog. Kaya din ng mga babaeng kumain ng bubog. Kaya lang, kung halimbawa, 3 bote yung sa lalaki, baka kaya lang ng babae hanggang 2. Bubog. Hindi, example lang. Tuloy tayo. Wala naman talaga siyang gender. Yung kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Ako naniniwala din doon. Kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nila lang eh. Wow, sumingit pa talaga Banat Bay. Bakit hindi mo itanong kay Sara yan? Yung mahinang nilalang na sinasabi mo, yung presidente nyo nandun. Saan? Sa dahig, naninigas na karton. Aray ko. Back to you. Week ka pa. Oh, ano na ngayon? 'Di ba? Week pala. Yung amo mong si Kibuloy, saan? Nakakulong, hinihika na. Week pala, ha? Ay, nako. Yung week na sinasabi mo, hanggang ngayon, presidente pa rin. Nakailang try na kayo para pabagsakin at pababain. Hanggang ngayon, tinatawanan lang namin kayo. Bumanat pa, wala akong kwenta. Ay, nako talaga. Anyway po, may tanong lang po ako. Meron kayong sinabi na lack of loyalty ni Bongbong Marcos. Pwede nyo po bang specific ko ano yung mga... Hop! Diyan pa lang pala magsisimula yung ano nila, paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakailang oras na tayo. So magpaparto tayo niyan. Kaya lang, bago tayo mag-part 2, hindi pwedeng mawala yung week na sinasabi nyo na nagtatrabaho. Yan. Magkakaroon muna tayo ng good news. Okay? Bago tayo matapos, mga kaiksena, promise, mamaya magla-live ulit ako, promise. Abangan nyo mamaya, itutuloy natin part 2. Pero syempre, may ibang topics ng kasama din yun, ha? Hindi lang tayo tututok dun sa interview niyang scripted. So mga kaiksena, kanina, ang ating Pangulo po, eto talaga, busy at talagang tuloy-tuloy po ang kanyang pagtatrabaho at hindi ho nagpapaapekto sa kahit anong paninira sa kanya at kahit ano pang mangyari, kahit meron man siyang naramdaman o nararamdaman o nagpapagaling, tuloy-tuloy sa paggawa ng kanyang gampanin bilang presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Ito na nga, inspection of the Oplan Kontrabaha at Sitio Magaya, Gaya. Ayan mga kaiksena, pasok! Oh. Nako, magkasama na naman, oo. 'Di ba? Oh, patay tayo. Hindi lang pala yung yung pinuntahan, 'di ba? Yung una doon sa isang inspect, eto pa sa lugar ng Magaya, Gaya. Oh.
So yung una niyang directive, dapat tuloy-tuloy. Ang pangalawang directive, dapat mag-iwan ng mga equipment dito, yung DPWH. Tapos pangatlo, yung pagpalaki. Kahapon pa rin pala to, kahapon. Isang anuan lang, isang bagsak lang pala to kahapon. I stand corrected. Even though I'm sitting down. Ulitin natin ha. So, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay Mayor Leni Robredo, ano daw? Ang pangalawang directive, dapat... Ano yung una? So yung una niyang directive, dapat tuloy-tuloy. Ang pangalawang directive, dapat mag-iwan ng mga equipment dito, yung DPWH. Tapos Wala nang harang oh. Malaglag ka dyan, Mr. President. pangatlo, yung pagpalawak ng mga waterways. Tapos pinapa-explore niya yung pag-utilize ng mga floodplains para imbakan siya ng mga tubig, which is a very good development. Kasi yun din yung direction na preferred ng city. Nag-promise siya na yung grupo din na Mahar Lagmay, yung UP Resilience Office, will be on board to help us in the analysis kung ano yung mga dapat gawin. So ako very hopeful ako na siguro hindi naman immediate yung parang permanent solution. Pero I am sure, pag gawin nito ng tuloy-tuloy, ramdam na ng tao yung improvement. Pinag-uusapan nila ni Sec Vince na yung Bicol River Basin Project, na yun yung mas malaki, na maraming gagawin. Ang direction nun is divert water away from Naga. So, bale, maraming dumadaan ngayon sa Naga na pag ginawa yung Bicol River Basin Project, parang iba na yung dadaanan. Ang laking bagay nun for us. Kasi ang problema natin ngayon, ang daming dumadaan pa dito from other places. Dahil sobrang baba natin, talagang dito sa atin naiimbak. So hopefully, ang sabi niya naman, babalik ulit sila to assess. So kaya natin inaya na pumunta dito kasi kasama si Narinig nyo ha? Inaya. Secretary Ping ng DSUD. Pag ready na yung temporary housing, ililipat natin yung lahat na nasa no-build zones. Para din sa kanila yun eh. Kasi sila talaga yung na-endanger ng malaki. So hopefully, ang sabi naman ni Secretary Ping, in the next month or so, mag-uumpisa na yung temporary housing. So hopefully, yung lahat, lalo dito sa barangay na to, yung lahat na nasa no-build zones, malipat na natin. Yung bagyong Christine, umabot dito yung 1 meter ang baha dito. Kaya nag-strive kami na i-elevate ito na at least 1 meter para pag nagbabagyo ng malakas, hindi na kami abutin. Gano'n po ba kahirap yun? Mahirap. Nanay naman, miyak ka na agad, wala pa nga. Kung magtaas na magtaas, paano na kami? No, iyan ang palagi namin nararanasan dito pag nagbabagyo. Konting ulan, baha na. Nagalak kami, puntahan niya, baka matulungan na masyado. Pero laking pasasalamat namin. Okay po kami kung ililipat. Mas maganda po sana. Pero bigyan po kami ng hanap buhay. Nagulat ako kay tatay. Lalaki pero ang boses parang pang 7 dwarfs. Tatay, ba't ganun boses mo? Boses kikiam? Tulungan na masyado. Pero laking pasasalamat namin. Okay po kami kung ililipat. Mas maganda po sana. Pero bigyan po kami ng hanap buhay. Sobra ang pasasalamat namin kay BBM na nadalaw kami, nakita niya yung sitwasyon namin. Nagpapasalamat naman kami sa kanya at nabigyan niyang atensyon ng Naga. And at the same time, nakikita yung kanyang effort para talagang bigyan tuon yung mga problema ng bansa. Salamat po sa pagdalaw sa amin. Ay, si nanay pala. Babae pala. Hindi kasi parang lalaki. Hindi ko nilagyan lang ng ganito. Nanay, sorry Kala ko kasi lalaki ka eh. Ba't ganun? Joke lang po. Sorry po. Babae pala. Kasi parang lalaki siya. Akala ko lalaki, tapos ganun yung boses mo, di ba? Parang Aming presidente, dahil po sa kanya, nalinisan po ang aming lugar ngayon. Kaya po, sobrang pasasalamat namin. Sana po, President,
tulungan niyo po kaming taga magagaya para maayos ang aming lugar. Sa tagal-talagal ng panahon na si BBM lang ang nakapunta dito, ilang Ano? Si Pangulo lang. Pangulo Bongbong Marcos lang ang pumunta dyan. Di kayo pinunta ng tatay nilang karton. Ang sakit naman marinig, nanay. Yung pangalan mo. Nakalagay dyan. May Facebook ka ba? Kasi yari ka. Aawahin ka na ng mga DDS. Kasi pinuri mo si Pangulong Bongbong Marcos. Si Digong hindi nagpunta dyan. Boom! Si BBM lang. Patay ka, Nanay Maria. Magagaya para maayos ang aming lugar. sa tagal-talagal ng panahon na si BBM lang ang nakapunta dito, ilang presidente na ang dumaan. Naku po, patay. Si Pangulo lang talaga. Oh. Kami lang ang pinuntahan. Oh. Maliwanag mga kaiksena. Ano? So, alam ko na nakakaumay ang balita pag si Sara, 'di ba? Ang sakit sa tenga, tapos lutang yung mga pinagsasabi, talagang di mo maintindihan kung anong tinira. Kaya naman, pinutol ko na muna. Mamaya magla-live pa ulit tayo, siguro mga 10, 11, ganyan. Abangan nyo. May part 2 tayo nun, pero hindi na natin isosolid. Mamimili na lang tayo, ha? Tapos, yun na nga. So, maraming salamat, Mr. President. Talagang, ang inyong suporta, lalong-lalo na sa bayan ng Bicol, dyan sa Naga, hindi nyo nakalimutan. Kasi, 'di ba? Alam natin na naging rival yan dalawa, si Ma'am Lenny at si PBBM nung kampanya, at may mga lugar sa Bicol, syempre baluarte nga. Pero hindi iniisip ni Pangulong Bongbong Marcos na nako, mga Makaleni lahat yan, hindi ko tutulungan yan. Walang ganon. Walang ganon. Basta magtrabaho tayo at walang kulay-kulay at tuloy lang tayo sa pagserbisyo. 'Di ba? Kasi kung si Sara yan, kita nyo naman mga kaiksena. Basta pagka alam niyang kaaway niya o nakaanuan niya, ay, wala ka dyan. Yung ganon. Di ba? Oh. Ano to, nakalimutan kong bumili ng pink socks. Ako may pink din akong damit. Baka isuot ko din one of these days. Oh. Di ba? So mga kaiksena, magkita-kita tayo mamaya. Abangan nyo, promise siya, magla-live ulit ako, ha? So, hanggang dito na lang muna kasi gusto ko rin magtanggal ng stress at mawala yung high blood ko dahil kay Sara. Bobayle, no? Maraming salamat sa ating mga ka-eksena, sa ating mga kabugeras, eksenadora, mga members, live viewers, at syempre OFW. Naka-live na ba si Attorney Addictus Rex? O baka naka-live na. Lipat na kayo kay Attorney Claire at kung sino mga pro-BBM vloggers na naka-live. O lipat kayo. Sila naman ang supportahan nyo. I-like at i-share nyo din. Kailangan natin magtulungan mga kaiksena dahil ang kalaban natin, hindi lang mga Pilipino, may galing pa ng China. Hindi lang pang pamilya, pang China. Boom! Aray ko! Kaya mga kaiksena, tulungan po tayo at wag makalimutan. Ay, hindi pa, abangers pa ba? O sige, kung sakali, hanap kayo ng mga naka-live na pro-BBM o pro-government. Sa ngayon, magpapahinga muna tayo at magluluto tayo ng pagkain. Hindi pa kumakain yung papakainin ko. Maraming salamat sa inyo mga kaiksena. God bless po. At see you again later. Ito po ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. At dahil dyan, ibibigay ko lang muna sa inyo yung walang kakwenta-kwenta at busy sa paglalaboy. Maraming salamat po and God bless. Mic check. Kwento Let's talaga go! nangyari na Ligero. Tuloy natin. Game.
Nawala pa. Anong nangyari? Ba't nawala? Alright, go. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang ako sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Isa sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho ng pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunog. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Hindi sa opisina, mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha. Kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya. Trabahong pinalitan ng eksena. Bise sa biyahe, tandaan ang leksyon. Ang posisyon, hindi passport sa ambisyon. Kung servisyo'y tinamad at bayan ang lugi. Sa huli ang masa ang magja-judge na parang jury. Yeah, ang leader, hindi gala ng gala. Magtrabaho ka. Ina ninyo,